Sunod-sunod na po ang mga problema at kasong kinakaharap ng mga Duterte at Duterte followers. Bakit? Sino ba ang may kasalanan? Ang gobyerno ay nagpapatupad lang ng batas. Ang mga biktima, di umano nila ay lumalakas na ang loob at may tiwala na sa batas, may tiwala na sa justice system at meron na silang pagkakataon na maghanap ng katarungan. Ito ay dahil sa ating napapansin na po ang sunod-sunod na mga kinakaharap ng mga Duterte. Okay? Ano yon? Yung kaso nila sa International Criminal Court, okay, ni Duterte at ni Sara Duterte. Okay? Si Sara ay may problema sa impeachment, may problema sa DOJ at NBI dahil under investigation, papunta na yan sa korte. Si Pulong Duterte naman, kinasuhan na rin ng panggugulpi, pananakit. So kung inyong pagsasama-samahin ang mga kasong kinakaharap ng mga Duterte ngayon, nakapokus, iisang linya, paglabag sa karapatang pantao. Bakit hindi? Kung sasabihin yan, yung kaso sa ICC, Crime Against Humanity. Yung kaso ni Sara, paglabag din yun sa karapatan ng may-ari ng pera ng mga Pilipino sa di umano'y grabbing corruption pag napatunayan at na-impeach siya. Na-impeach na nga siya sa Kongreso. So, pang-aabuso rin yun. Patutunayan yan sa trial sa Senado. Si Pulong, congressman ng 1st District ng Davao, anak na panganay ng dating Pangulong Duterte, ay di umano'y nambugbog, hindi lang 1 minute, 2 minutes, kung hindi 2 oras, ayon sa biktima na nag-file na ng kaso. Physical injury, grave threat, o di ba paglabag sa karapatang pantao yan? Kung noong araw lumabag sila, bakit hanggang ngayon lumalabag pa rin? Nakalimutan yata nila na may mga batas na pinapairal na ang gobyerno ngayon. Kung nakaraang gobyerno, kawawa ang maliliit at mahihirap sa kanilang mga kamay dahil hindi sila makalaban at hindi sila makapag-file ng kaso. Ngayon dahil ang gobyerno ay ipinapatupad ang batas under President Marcos, lumakas na ang loob ng mga taong magreklamo, mag-file ng kaso at maghanap ng katarungan. So tama lang, suportahan, ipatupad ang batas. Suportahan ng gobyerno sa magitan ng 100% na implementation ng lahat ng klaseng mga batas sa ating bansa. Yun po yung napapanahon at kailangan sa ngayon. Kaya ko ito pinapaliwanag kasi lahat po na nangyayari ngayon, ibinibintang ng mga Duterte, Duterte vloggers, Duterte supporters at lawyer na puro politika lang daw ito. Puro pangharas daw sa kanila. Pag sila ang manghaharas, magagaling. Ibig sabihin, ginagawa at nagagawa nila. Pag sila naman ay pananagutin sa kailang panghaharas, sasabihin nila, harassment, politika lang. Di ba ang layo? Madilim pa sa sabaw ng pusit yung katwiran. Common sense. Pag kaya sila kinasuhan dahil meron silang di umano'y pang-aabuso. At yung mga complainant ay mga Pilipino. Iba-ibang sektor. Harassment ba yung pagharap ng reklamo ay sila biktima? Yun ay karapatan at obligasyon nila na ipagtanggol ang sarili. Tapos itong inirereklamo, ang sagot may kasalanan ang gobyerno ni Pangulong Marcos nang haharas sa kanila. Ang labo, hindi ba? Sila ang naghahanap ng hustisya, pero parang ayaw nilang magbigay ng hustisya doon sa kanilang mga naging biktima noong mga nakaraan until now. Kasi itong nangyari kay Pulong ng February lang this year. So bago ito. Yung korupsyon, di ba? Bago lang din yan, 2023, 2024, o 2023, 2022. Under Marcos administration under Office of the Vice President, Sara Duterte. Yun po yan So maging matalino tayo, walang personalan, issue lang po ito. Nasanay sila na kung anong gusto nilang gawin, nagagawa nila. At walang nagrereklamo. Mula Davao City pa hanggang sila ay napunta sa national. Pero ngayon nawala na sa kapangyarihan ang matandang Duterte at naghaharap na nagreklamo, kaliwat kanan ang mga naabuso, naging biktima.
ang katwiran, hinaharas sila. Pinupolitika sila. Ang labo talaga, ulitin ko. Kasing dilim, kasing labo ng sabaw ng pusit. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Ito. At ito, importante, nakikita at namumonitor natin. Mabuti pa si Senador Rapi Tulfo. Alam niyo bakit? Nakatutok siya sa labor group at driver. Yung masang Pilipino. Yung mga driver na naaapi, driver na nagkakaproblema, kinakalinga ni Senator Rapi Tulfo. At yung kanyang committee sa Senado ay ginagamit para tulungan ang ating mga kababayang mga labor, manggagawa na kulang sa benepisyo, kulang sa proteksyon, lalo yung mga construction workers na kataya ang buhay nila sa maliit na sweldo. Mabutit si Senator Tulfo kahit na maraming issues sa ating bansa pero tinututukan niya ang mahirap na Pilipino. Kaya nga sila malapit sa masa ang mga Tulfo. Kaya nga mayroong mga Tulfong posibleng maging senador ulit pa. Madagdagan ng Tulfo sa Senado kasi sila ay direkta sa masa ng mga Pilipinong nangangailangan. Hindi kasi napapansin ito Yung mga driver, manggagawa at ibang sektor ng mga maliliit, hindi pinapansin ng ibang politiko ito. Pero si Senador Tulfo at mga Tulfo, yan ang kanilang pinagtutunan ng pansin. Kaya sila ay makamasa ang dating. Salamat Senador Rapi Tulfo dahil iyong kinakalinga, hindi mo kinakalimutan ang mga manggagawa, mga drivers at mga sektor, especially OFW, na may mga problema. Kaya yung kanyang public service sa radyo at telebisyon ay active pa rin at syempre yung kanyang pagiging senador ay ginagamit pa rin niya para tulungan ang mahirap na Pilipino. Ang galing yan, sana all. Hindi katulad ng ibang politiko, wala nang pakialam. Pero itong mga ito, Tulfo ay tumutulong pa rin until now. Hindi nababago ang kanilang pagmamahal at malasakit sa mahirap na Pilipino. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. So again, dahil palapit na ng palapit ng eleksyon, muli kong ipinapalaala, huwag kayong makukulitan, pero talagang makungulit ako. At kailangan, ito may tutulong kasi sa inyo Ipangalagaan kayo, paalalahanan kayo, ilagay natin ang tamang kandidato. May karapatan at karapat-dapat na maging senador, maging congressman, maging governor at iba pang local executive. Kasi pag nagkamali kayo sa local position, 3 taon kayo magsisisi. Sa national position, senador, 6 na taon kayo magsisisi pag nagkamali. Yung may paninindigan sa issue ng West Philippine Sea, may paninindigan sa mga programa at matitinong ginagawa ng ating gobyerno under President Marcos, at yung totoong magmamahal para sa bayan, hindi makasarili, hindi para lang sa kanilang kaibigan, pinagkakautangan ng loob at kapartido. Walang kakwenta-kwenta yon. Yung totoong nagmamahal sa Pilipino dito at sa abroad, ang ating kailangan na bagong 12 senador. Alam nyo yan, aralin po nyo. Pinadalhan tayo ng COMELEC, lahat tayong butante, pinadala ng COMELEC, ako naka-receive na ng mga listahan, voters list, lahat ng mga gagawin natin, anong saan presinto, anong barangay, anong eskwelahan, sino mga kandidato sa local at national, pinadala na sa atin, aaralin po natin yan. Ilang araw bagong eleksyon, makukuha natin ang tamang personalidad na tao sa nararapat na pagkatiwalaan ng 3 hanggang 6 na taon. Please like and share. Subscribe kung hindi pa.